Hello! Para po sa mga fans ng ABS-CBN, good news, di po ba? Yes, breaking news today na ang ABS-CBN ay malapit ng umere ulit. Actually, pati ako ay natutuwa dahil ako ay fan ng ABS-CBN. Kasi actually noon, nung may ABS-CBN pa, yan, Channel 2 lang ang pinapanooran ko. Hindi ako nanonood ng ibang channel. Kasi nga, actually simula pa, parang parang tradition na. Naging customary na yung panonood sa ABS-CBN kasi magaganda yung mga programa. And then, nung nawala nga sa ere ang ABS dahil natanggalan ng prangkisa. Alam na natin ang istorya, no? Alam natin ang istorya tungkol sa political vendetta ni Duterte. Kaya ganun. Alam nyo, pangit talaga kapag ang isang politiko, lalo na yung pinakamataas, yung nauupo na presidente, may ugaling anong tawag dito? Yung vindictive. Ano ba sa Tagalog yung vindictive? Nawawala sa ano ko. Ano nga ba yan sa Tagalog? Anyway, basta ganun. Ganun ang nangyari sa ABS-CBN. Actually po, maraming nalungkot sa wala ng ABS-CBN sa ere. Even yung kapatid kong lalaki, inis na inis yun. Kasi nga, yun ang libangan niya. Nung mayroon pang probinsyano, kasi alam natin po, yung kasing mga tao, yung masa na walang computer, hindi marunong mag-computer, hindi marunong mag-online, hindi na nila napanood yung mga programa na gustong-gusto nila sa ABS. Actually, kahit na dito sa lugar namin, siguro ko 80% o baka 90% pa, ABS-CBN po talaga yung pinapanooran. Pangalawa na yung GMA. So, yun, maraming nalungkot doon. Lalo na yung, sabi ko nga, yung sinusundan nila na teleserye ni Coco Martin, hindi na nila napanood. So, mula noon, yung kapatid ko na lalaki, wala siyang ibang libangan pagdating ng gabi, galing sa trabaho, kundi yung panonood ng probinsyano noon, ni Coco Martin. Kaya galit na galit mula noon, nagalit siya sa pagkawala ng ABS dahil hindi na siya nakakapanood ng TV. Dahil nga, yun lang ang pinapanood niya talaga. Pagkatapos ng probinsyano, matutulog na yun. Kasi kinabukasan, trabaho na naman niya sa bukid. Pero yung asawa, manonood pa yun nung kasunod no na yung mga drama naman na pambabae. Ganon. Kaya yun nga, maraming nagalit. Hindi maintindihan kung bakit nawala yung Channel 2. Pero ngayon, ano ba ang may napapansin ako dito sa inihahaing bill na ito, na actually, ang nagpo-propose ng bill na ito na ibalik ang ABS-CBN or mabigyan ng franchise ulit, ay itong congressman namin dito sa 2nd District ng Albay. Congressman namin yan si Joey Salceda. So, pag natuloy ito, at mukhang, very positive ako na ma-approve ito. Bakit kamo? At baka kamo, madaliin ito. Na kailangan,
bago mag-eleksyon, kailangan maibalik na ang ABS-CBN. Kasi nga, mga politiko, yung mga politiko na magpapa-advertise. Diba? So, ang duda ko, gagawin ito ng magiging madalian ito. Baka by next month lang just in time for the start of the election campaign by February. At for sure, marami po sa mga mambabatas natin, both sa lower and upper house, papasa ito. Siyempre, magpapabida ang mga ito sa ABS-CBN. Alam niyo na, baka mabigyan sila ng free time airing, 'di ba? So, yun po ang nakikita kong rason kung bakit itong proposed bill na ito ay inihain ngayon. Just in time for the election campaign and the 2025 elections. 'Di ba? At siguro ako kahit papaano kakapanood pa rin man ako ng yung teleserye ni Coco Martin, yung Batang Quiapo. Actually, Batang Quiapo lang pinapanood ko sa ngayon. Ayoko na nagpapanood ng maraming mga serye kasi nakakaubos ng oras. So, ako napapanood ko siya sa YouTube. Pero yun nga, yung mas nakararami po, yung masang Pilipino, na lalo na yung mga nasa probinsya, sa mga barangay, yung walang internet, walang computer. O paano nila mapapanood? Bueno, sa cellphone, pero kailangan pa nilang gumastos. Magpapaload sila at maghuhulog ng piso wifi para lang magkaroon ng online connection, signal. Pero kung maibalik po ito sa mainstream, kasi ngayon nasa social media lang sila, yung ABS-CBN, and all the other networks. So, bali magiging dalawan ang platform, social media at saka TV. Pareho naman yan kikita, pareho naman yan papakinabangan ng network. Pero ngayon, sa ngayon na wala sila sa mainstream, mas maliit ang audience nila, di ba? Mas maliit ang audience, pati yung commercials, syempre, bawas din. Kaya, kapag ito po ay natuloy, na nabigyan, at ako very positive ako na mabibigyan ito Kasi, lalo pat si PBBM wala naman siyang wala naman siyang issue sa ABS-CBN Parang kabarkada pa nga niya yata, friend niya pa yung isa sa mataas na opisyal ng ABS-CBN, di ba? Sino ba yun? Si Katigbak? O, friend niya yun At saka, na rin, pang-asar na rin sa Duterte. Di ba? Pero para sa akin, okay ako na ibalik ang ABS-CBN, mabigyan ng franchise para makabalik sila sa mainstream media. Kasi nga po, yung mga taga-probinsya, mga masang Pilipino na umaasa sa TV dahil sa wala silang computer at internet. At kapag po nangyari ito, magiging wider ang audience ng ABS. So, mababawasan na yung pamamayagpag ng yung dating mga kalaban. Sa totoo lang, mas magaganda naman talaga ang programa po. Kung sa programming lang naman pong usapan, maganda rin yung programa ng mga programs ng Channel 7. Pero ako ko kasi yung Channel 2 Pati mga artista. Maraming magaganda.
So, abang-abangan po natin. Ako, positive ako na ma-approve ito. Pero teka, di ba may balita noon na parang binibili ni Martin Romualdez yung ABS-CBN? Ano kaya nangyari? Wala nang balita eh. Hindi siguro natuloy. Ewan ko lang. Pero ngayon, kung sakaling mabigyan ito ng franchise, we don't know kung ang bagong may-ari is si Martin Romualdez. Kaya ito papasa sa Kongreso. Kasi actually po, mayroon din kasi talagang issue ang ABS, yung ownership, kasi nga, diba, ang pinakamay-ari nito ay yung si Lopez na US citizen. Diba? American citizen yun eh. So, isa yun sa naging issue din na hindi pwedeng magmay-ari ng local network ang isang foreigner. O sikat na Pilipino siya by actually hindi naman Pilipino, yung Chinese yun eh. Eh, kung ang citizenship niya, wala siyang Filipino citizenship, hindi naman talaga siya pwedeng maging may-ari. Baka nga si Martin Romualdez na ang bagong may-ari. Kasi na-issue yan dati eh, di ba? Anyway, at saka yung mga kasi nung nawala sa ere ang ABS, di ba, nagwatak-watak yung mga ABS-CBN talents. May napunta sa Channel 7, may napunta sa Channel 5. Kung saan-saan, nagkawatak-watak sila yung magkakapamilya. Ibig sabihin kaya, magsisibali ka ng mga ito uli? Kagaya si Julius Babaw, nasaan siya ngayon? Yung si programa ni Vice Ganda. Baka babalik ulit sila sa ABS. Oh. Bongga. Masaya uli. So, ako po ay okay sa akin yan. Basta, sana, kasi actually parang may mga issues din dyan sa mga may-ari, di ba? Kagaya nung yung lote na kinatitirikan ng ABS-CBN na nabisto, di ba, na ang nasa papeles, yung sukat ng lote ay malayo sa katotohanan. Sana po, pati yun, itama. Itama naman, kasi parang pag ganon, parang umiiwas sa pagbabayad ng buwis. Di ba? Sana walang ganon. Sana, kung ibabalik po natin ang prangkisa niyan, sana wala na ring mga negative issues na kagaya nun. Magbayad ng tamang buwis. Anyway, ang laki-laki ng kinikita ng TV network. Diba? So, yun lang po kayo po mga kababayan, excited ba kayo? So, yun lamang po, abangan na lang po natin. Abangan natin ang pagbabalik ng ABS-CBN. Diba? In service of the Filipino. Diba? Thank you for watching and mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan.